Magandang umaga po sa inyo lahat. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Yung ebanghelyo natin ngayon ay nagsisimula sa isang tanong. At ito ay tanong din ng maraming tao magpahanggang ngayon. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. It's a hot topic. Kasi ano yung status ng divorce dito sa ating bansa? Medyo unique siya kumpara mo sa ibang bansa. At alam niyo, no, dalawa lang ang yung bansa sa buong mundo na yung divorce ay legal for majority of the population. Hulaan niyo yung dalawang bansa na yon. Yung isa ay Pilipinas, yung isa ay Vatican City. Yan kung sino maghihiling ng divorce doon, no? Although meron mga pamilya doon. Pero kasi hindi available yung divorce, ano yung pinakamalapit doon, no, na ginagawa ng mga kababayan natin? Legal separation. Ano yung legal separation? Hinahayaan niya yung mga mag-asawa to live apart from each other, tapos to divide the property, pero hindi sila pwedeng ikasal muli. Siguro yung closest option dun sa divorce ay yung annulment. Ano yun? Idideklara na yung walang nangyaring kasal. So the marriage is null and void from the beginning. However, itong process na ito, no, napakatagal at napakamahal. At mayroong mga specific grounds na dapat kang i-point out. Halimbawa, yung psychological incapacity. And so, ongoing yung debate. At merong iba't ibang mga opinyon. Marahil, pati sa mga naririto ngayon, no? Ano yung mga opinyon ninyo? At yun yung tinanong kay Jesus. Pero, yung sagot ni Jesus, isa ring tanong. Ano yung utos sa inyo ni Moises? At yung tugon nila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. At sabi ni Jesus doon, no, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. At anong ginawa ni Jesus? Bumalik siya sa aklat ng Genesis. Siguro mali yung tanong, no? Yung tanong dun sa umpisa. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Siguro yung mainam na tanong ay, ano ba yung nasa isipan ng Diyos? Kasi yung tinukoy ni Jesus. Sabi niya, subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. At napakatindi na itong sinabi ni Jesus. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sinabi niya, nilalang niya silang lalaki at babae. So right from the beginning, there have always been male and female. Many years later, we would already be dead, no? Halimbawa, in the future, 100 years, at matagpuan yung ating mga buto. Ma-identify nila, ito'y lalaki. Ito'y babae. By means of our remains, they would know whether we are male or female. Pero anyway, balik tayo dun sa paksanong kasal. Inulit ni Jesus yung narinig natin sa unang pagbasa. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Alam niyo, sabi ng mga Bible scholar, na itong narinig natin kay Jesus, isa yan sa mga salitang tunay na nagmula kay Jesus. Yung tinatawag nilang ipsissima verba, no? Alin ba sa mga salita dun sa Ebanghelyo, yung originally talagang kay Jesus? At bakit natin nasabi yun? Kasi, nung nagsulat si San Pablo sa mga taga-Corinto, and that was 53 AD, just about 20 years after the time of Jesus,
Palagay ko kayo, no, yung mga, na sa inyo, about 50 years old, 40, 30, natatandaan pa ninyo kung ano yung nangyari 20 years ago. At yun yung sinulat ni San Pablo, ano yung sinabi ng ating Panginoon. At narinig natin, sa pasimula pa, the institution of marriage came at the beginning. Sino nagtatag nito? Walang iba kundi ang Diyos. At tapos narinig natin, kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat nito. Ang tadyang na ito'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. This is the account of the creation of woman. Kaya nga meron tayong awitin, no? Ewan ko, hindi ko na rin naabutan, no? I think 1970s or earlier. Ano yung title? Hinugot ka sa aking tadyang. Ayan, no? Sinasabi ng lalaki doon sa babae. Bakit tadyang? Meron akong isang nabasa, no? Yung isang Bible scholar, si Matthew Henry, ito yung sinabi niya. At napakaganda, no? Sabi niya, the woman was made of a rib out of the side of Adam, not made out of his head to rule over him, nor out of his feet to be trampled upon by him, but out of his side to be equal with him, under his arm to be protected, and near his heart to be beloved. Ang ganda, no? So yung babae nilikha mula sa tadyang, na kinuha mula sa tagiliran ni Adan, hindi mula sa kanyang ulo upang maghari sa kanya, ni mula sa kanyang mga paa upang yurakan siya, kundi mula sa kanyang tagiliran upang maging kapantay niya, sa ilalim ng kanyang braso upang maprotektahan at malapit sa puso upang mahalin. Tapos narinig natin, sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Kapag nakita natin sa Tagalog, no, it doesn't make any sense, no? Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Parang walang walang connection. Siguro mas mainam pa sa English, no? Man, tapos woman, magkalapit. Pero alam nyo, anong pinanggalingan nito? Yung sa Hebreo. At ito yung sa Hebreo, no? Ayun yung dalawang salita. Ano yung salita sa Hebreo ng babae? Ayan, makikita nyo doon sa slide. Yung salita para sa babae ay isya. Okay? Sabihin nga ninyo yun, isya. Yung para sa lalaki ay ish. Ulitin nyo. So, ish at saka isya. Ibig sabihin, yung babae, isya, ay galing dun sa ish. So, magkalapit. At anong ibig sabihin nun? Yung wordplay na yan, between isya and ish, makikita natin, napakalapit nung linguistic connection nila. Ano yun? It's about a fundamental relationship and equality. The root similarly underscores that woman was taken from man, yet they are intimately connected. One is not subordinate to the other. Isa sa mga mahilig kong pakinggan sa YouTube ay si Jordan Peterson. Kilala niyo ba siya? I-Google niyo siya, Jordan Peterson. Isa siyang psychologist na Canadian. At meron siya sinabi tungkol dito sa CP na ito. At sinabi niya yung mga sumusunod, no? Of course, Tagalog ko babasahin. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. At ito sabi ni Jordan Peterson, matindi yung pahayag na ito. Medyo nakakagulat pero mahalagang payo ito. Yung mga taong hindi ito sinusunod ay madalas nahihirapan sa kanilang mga kasal. Kung nakadikit pa rin, especially yung husband, no, yung lalaki,
dun sa kanyang magulang. Ang hirap nun. Kaya mahalaga talagang isaisip ito. Lalo na kung kasal ka na o nagpaplanong magpakasal. May malakas na connection tayo sa ating mga magulang at naintindihan natin ito. Gayunpaman kapag kasal ka na, dapat itong siguro pangalawa na lang. Ang hindi paggawa nito ay maaaring magdulot ng pagkasira ng iyong kasal. Merong isang kwento si Jordan Peterson, kasama dito sa kanyang topic. May kaibigan daw siya, yung dalawang kaibigan niya, nagpunta sa Sweden para magpakasal. Tapos sa seremonya nila, hindi natin nakikita ito sa Pilipinas, habang sila'y kinakasal, merong isang makabuluhang ritual. May hawak silang kandila sa pagitan nila habang kinakasal. Tayo meron din mga kandila, pero sila nandun sa hawak-hawak nila. Ano yung kandilang ito? Ito yung kumakatawan sa liwanag, kumakatawan sa kaalaman. Sa Europa, kadalasang nilalagay yung mga kandila na ganito doon sa kanilang Christmas tree. Sumasagisag sa liwanag na sumisikat sa dilim ng taglamig. Ito'y sumasagisag sa buhay sa gitna ng dilim at sa pagbabalik ng araw sa pinakamalamig at pinakamadilim na panahon ng taon. Na it's symbolic. Symbolically connected to the birth of Christ sa iba't ibang komplikadong dahilan. Ngayon, tanong, bakit ito hawak nila at nakataas ito? Anong sagot doon? Dahil nasa itaas nila ang sumasagisag kung ano ang kanilang sinusunod, na kumakatawan sa isang bagay na nakataas. At pareho nilang hinahawakan yung kandila dahil dapat nilang ibahagi at pangalagaan ng liwanag. At ito'y nagpapahiwatig na dapat silang maging mapagkumbaba sa kanyang presensya. Kaya sino'y namamahala sa kasal? Ito ang liwanag mismo. Hindi na sila basta mga individual, kundi tungkol sa kung ano ang pinakamainam para sa bawat isa, kundi kung ano ang nakabubuti para sa kasal sa kanilang dalawa. At ulitin natin, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. A very significant statement. Pero tanungin natin sarili natin, what does marriage really entail? Bakit ka kinasal? Bakit ka magpapakasal? Essentially, when you get married, sinong pipiliin mo? Somebody who has also flaws, who is imperfect like you. And then you think of yourself as being bound to that person and to commit staying together no matter what happens. At yung commitment na yun means hindi ka pwedeng tumakas. You just can't run away when things get tough. Kasi, halimbawa kung may divorce, if you have the option to run away, if you have the option to leave, it becomes difficult to be honest with each other. Kasi pag nireveal mo yung sarili mo dun sa tao na yon, pero they don't leave, matibay ito. Pero kung hindi, it suggests that siguro hindi sila nakikinig. Siguro hindi nila alam kung ano ang saysay ng kasal. Therefore, if you're with someone who can't walk away, halimbawa, yan may commitment tayo, hindi ka lang pwedeng tumakas. You can share your truths more freely. You can share your imperfections. And this is the crucial purpose of marriage. To say, parang ano ito parang bet ito, parang sugal. I'm betting on you and you're betting on me. We both know it's a risky bet, but given our situation, we're unlikely to find anyone better. Ngayon meron tayong madidiscovery rito, no? Ano yung isang discovery ng napakaraming tao? That many people wait around for their perfect match.
Ba't hindi ka pa kasal? Ay, hinihintay ko pa yung perfect man. Alam nyo, ito yung sinasabi ko pag may kinakasal ako, no? Doon sa homily ko. Marriage was not really made for perfect people. Because perfect people have no need for others anymore. They are sufficient unto themselves. Marriage was made for people who are not perfect, and who precisely because of this need that special someone who might not have everything, but who they feel can grow with and love and appreciate and understand and commit themselves to all their lives. And today, these two people are telling the world that they are not perfect people, and that they have intended to be, and they have intended us to be with them, and to support them, and to pray with them as they vow themselves to each other, precisely because they know that marriage is awesome, both wonderful and terrible at the same time, both comforting and challenging, both a source of love and a source of pain. And so, pinipili mo ang isang tao who is as flawed as you are. And maybe that allows for a lot of dialogue. You might recognize that there are issues with both of you that need addressing. And you have to live with consequences for many years to come. Anong pwedeng mangyari? You can either work things out or endure the discomfort for decades. Kasi without a serious commitment, many problems remain unresolved. And you'll avoid naming them because there's always an easy exit. Ang sinasabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo, there's no easy exit. Kaya bago kayo ikasal, pag-isipan ninyo, what will it take? Medyo weird itong question na ito, no? What will it be that will make you want to separate later? Bago kayo ikasal, ano kayo magpapahiwalay sa atin? Na nagsawa na kayo sa isa't isa? Maybe lack of communication, infidelity, financial issues, maybe unrealistic expectations, maybe growing apart, maybe lack of intimacy, maybe abuse, maybe incompatibility, or poor conflict resolution. Be able to see this, that even with these, there should be no way out. Pero baka meron magsabi, no? Di Father, okay lang siguro para ma-resolve na namin yon. Ano muna, no? Cohabitation, live-in. Of course, we know that that is wrong. Pero you know, research shows na yung mga couples who live together before marriage, they're actually more likely to divorce. Bakit? Because living together sends a message. Ano yung mensahe nun? You're better than anyone else I could find. Pero I reserve the right to leave if someone better comes along. Ang sakit. How can anyone not feel insulted when you hear such a proposition? Maybe both partners may play along with the idea, acknowledging that neither is truly committed. At anong pinapakita nito? It doesn't give the values, the relationship above else. Pero as long as there's an escape route, they're willing to accept the arrangement. You know, itong sitwasyon na ito, medyo nakakabagabag. You might think it's foolish to bind yourself to someone, and it certainly seems that way. Pero, tignan ninyo, kumpara ninyo dun sa alternative. It can be quite valuable. So, going back to that, it's a commitment. Without that commitment, there are lessons we'll never learn because we'll always be tempted to walk away, na tumakas. Because if you can leave, you might avoid telling each other the truth. And that's the crucial part of it. Kapag walang commitment, you won't have anyone to whom you can share your truth. It will be a life of deceit kapag alam mo na pwede kang tumakas anytime. And so this homily is a bit maybe reserved for certain people
But I know it's for all of us because we all come from a family. And that's the point of the sacredness of marriage. It's because of the family. Nakita ko yung mga yung mga taong mula dun sa mga magulang na maybe who are imperfect, maybe who have quarrels, but then stuck on, were faithful to each other. Yung mga anak nila, they have grown to be wonderful people. And we pray for couples, that their marriages may be strengthened. We pray for those preparing for marriage, na sana itong papasukin nila, yung pinaplano nila, they really think about it and see the words of Jesus in them. What God has put together, let no one put asunder. God bless you all.